Okay, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back once again sa ating program, yung ating Sports Corner PH interviews on a Wednesday, September 10, 2025. This afternoon, makakasama po natin ngayon ang ating isa sa mga favorite nating makaugnay from Philippine Courage at recently nga lang ay kakawagi lang ng gold at silver dyan po sa Lombok, Indonesia, dyan po sa Kusi Beach and Kusi Indoor Courage Championships. And I'm talking about Charmea Quelino, ang ating very long time friend na rin all the way from Baguio City. And bukod pa rito sa ating Kusi Championships, tatalakayin din natin yung kanyang journey dun sa Asian Championships nga sa Korea. How did she pair and stand out about against yung ating mga Asian rivals sa Asian competition? So, Cheme, welcome to Sports Corner and thank you for joining us po. Thank you rin po sa pag-invite sa akin dito. Oo, at mamaya isasulat natin yung article about yung recent experience niya dito sa KUSI and of course Asian Championships. But right now, I think you're returning nga from the recent Indonesia. Makailang araw ka since nung bumalik ka dito sa Pilipinas, Carmea? Kakabalik lang po namin last week ng Thursday. And nag-rest muna, tapos back to training na po ngayon. Okay. So, pagkasalubong nyo galing sa Lombok, binigyan kayo ng mga bulaklak, ng mga banderitas ng Philippine Sports Commission. Parang na-feel nila na of course, yung welcome home spirit. Para kang nasa homecoming ika nga nung natanggap ninyo yung mga pakulo ng ating sports agency natin na PSC, Ma'am Chermea. Opo, sobrang nakakatuwa po actually kasi may mga ganon na sinalubong po kami ng PSC, binigyan kami ng flowers, sila rin yung sumundo na sa amin. So, sobrang nakakatuwa na nakikita namin yung support nilang ganon before nung preparation, sinuport nila kami and until nung arrival ulit after nung competition, andyan pa rin yung suporta po nila. Okay. So, bago itong KUSI Championships, gusto ko sanang talakayin muna yung Asian Championships. I think hindi ka nakapodium, no? Doon sa mismong competition na yon. At paano ka nakabawi, kahit papaano, doon naman sa KUSI Championships? Kasi pag sinabing Asian Championships, Asian level competition. Tapos, sea level competition naman in Southeast Asia. And this is actually a good tune-up na rin para sa mga competitions na rin by 2026. So, how did you pair dito sa ating Asian Championships? How do you assess nga yung performance dun sa Korea? Ay, yung sa Korea po, ang first match ko, elimination round po kasi yun. Pag sa Courage po kasi, uh, usually, anong tawag nun, knockout system siya. So, if you lose, wala ka ng chance for another fight. And yung first match ko po nun is yung Uzbekistan. And okay naman po yung laro. Ako yung lamang na ako, last 20 seconds na lang nung match, ako yung lamang sa point. But eventually, nag nag-attack po ako and na-counter niya ako. So yun, nakahabol siya sa akin and siya po yung nanalo. And because of that, I was out of the competition. And yung nakalaro ko Uzbekistan, siya na po yung nanalo sa weight category namin. Siya yung nag-gold. So syempre may mga regrets kasi nakita ko yung mistake ko na sayang lamang na ako eh. Parang last 20 seconds na lang, panalo na dapat ako. And may may ginawa pa akong ganong mistake. And yun nga naman po, good thing naman, after nung Korea, after 3 weeks, may another competition na naman, which is yung KOSI. So, pinag-isipan ko talaga ano yung mga pagkukulang ko sa Korea, ano yung kailangan ko i-improve para mas sa next competition, mas okay naman yung laro natin. And since napagtuunan natin yung pansin yung ating Kusi, kasi day 1, indoor. Tapos Opo. day 2, beach naman.
So magkaiba naman setting itong mismong competition na rin. Bago natin talakayin yung preparations, paano ka ba nag-adjust dito sa competition? Kasi sa indoor, talagang napapatindi ang laban. Pero ibang-iba talaga dun sa beach. Ibang Mm. setting, ibang atmosphere. Sabihin natin, para kang naglalaro nga na nasa loob ng Sansika nga, Ma'am Charmea. Actually, it's my first time competing in the beach, yung maglaro sa sand. And yung adjustment ko po doon, yung maganda kasi sa akin, ever since pag naglalaro ako, hindi ako like yung magalaw na player, medyo steady player ako. Which is, I think, mas kaya hindi ako masyadong nag-adjust sa beach. Kasi kasi sa indoor naman hindi ako masyadong gumagalaw eh. Hindi ako yung more on timing yung laro ko. And sa beach, ganun din. Feel ko sa beach, mahirap lang talaga siya pag yung mga speed na movements kasi isa-slow down niya talaga yung galaw niya. So yung ginawa ko na lang, as compared sa beach, yung ginawa ko na lang, ginamit ko yung speed ng kalaban ko, yung movements niya. Kumuha ko ng, doon ako kumuha ng timing kung paano pumasok as compared to ako yung offender. So, yun po. Yun yung naging parang strategy ko sa beach. And since this is a 2-day event nga, paano ka nag-prepare physically and mentally? Kasi considering nga, sa inyong category, parang sabihin natin, magkaiba yung mga competitors nga at sabihin natin mas challenging pa at mas pressure pa yung ganitong makapaglaro ka doon sa indoor, makapaglaro ka kinabukasan sa beach. In your top of your mind, ano yung strategy na inyong ginawa ninyo or basically preparations na rin na pinag-aandaan ninyo considering ka na galing sa Korea and of course talaga naman buhos-buhos mo ang lahat para dating niya sa training. Mm. Ever since naman po yung team namin, kahit walang competition, nag-training na talaga kami twice a day. So, I think sobrang laking help din nun kasi even if walang competition, nakahasa namin yung techniques namin, at may mga techniques kami bagong natututunan, and so much more. Kaya pag malapit na yung competition, ano na lang, more on improving na lang and palakasin na lang namin mas palakasin pa yung conditioning namin. And yung competition naman, and yung training kasi namin usually twice a day yan eh. Sa morning conditioning, tapos sa evening, yung courage or judo, yung training namin. Yun po yung usual. Tapos yung mga coaches namin, tinuturo rin naman sa amin kung ano yung mga parang kailangan namin improve, kung ano yung kailangan adjustment na gawin namin. For example, dito sa indoor, nung sa Indonesia, yung sa indoor kasi, natalo ako dun sa Vietnam. And iniisip ko, paano kaya anong pwede kong gawin? Kasi ganito yung stand ko. Eh, nakuha niya ako dito. And eventually, tinuruan naman ako ng coach ko na parang ganito dapat yung stance ko. And tinuro niya kung ano yung si Ma'am Jill, tinuro ni Coach Jilo yung kung ano yung kailangan kong gawin para sa mga next fight ko and also sa beach. And eventually, nakinig naman po ako sa kanya and nag-work naman po yung tinuro niya sa akin. Kaya nung nakalaro ko po ulit yung Vietnam nung sa beach, kahit papano, buti na lang nakabawi naman po tayo. Ako naman po yung nanalo sa beach po. And speaking of support na binigay ninyo ng mga kasama ninyo, mga staff ninyo, mga coaches, and even yung mga newcomers na rin na kasi magkaiba ang categories natin. Mayroong kids, may cadets, may juniors, and of course ang seniors category. Most of them, mga first timers pa lang sa competition. Pero unti-unti na sila nasasanay at na-improve pa lalo yung place nila pagdating o pace nila pagdating nga sa Courage, ano masasabi nyo sa performances ng mga kapwa natin mga
Courage athletes, especially yung mga newcomers na sa international competition? Ano naman po, nakakatuwa rin yung mga laro nila, yung mga teammates namin. And um, nakita ko yung sa mga hindi newcomers, yung mga teammates ko na nagko-compete, nakita po namin yung improvements ng mga laro namin as compared sa mga previous competition. And ang galing din po ng mga first-timers sa international competition kasi kahit first time nila, nagawa pa rin po nilang lumaban and nagawa pa rin po nilang lumaban ng pantay sa kanila na kaya nilang makipagsabayan sa mga ibang athletes ng ibang bansa. And eventually, napag-produce din po sila ng podium. Kasi lahat po kami na nag-attend dun sa tournament is nakapag-medal po. So, sobrang grateful po namin na lahat kami may naiuwing panalo po para sa bansa. Okay. Chemea, by the way, anong category ka dun sa mismong Kusi Indoor sa Kusi Beach? Sa minus 63 kg po ako naglaro. Sa -57? 63 po. Okay, 63. How about sa sa weight cut and strength and conditioning? Pwede nyo talakayan nyo po. At Sa weight cut naman po, hindi naman po ako nahirapan doon kasi ito na talaga yung walking weight ko. So, maintaining na lang siya. And sa conditioning naman po, okay naman po siya, kaya siya. Kakabalik ko lang po nung 2 months ago kasi na-busy po ako sa work and kakabalik ko lang 2 months ago. Medyo hirap talaga sa conditioning nung una kasi syempre bumabalik pa. Pero through the help of my coaches naman po and my teammates, nakahabol naman po ako sa endurance ko, sa strength ko in the span of 2 months na nag-training po ako for this competition. okay, sa una natin yung indoor, maybe you could talk to us what was going to your mind dun sa mga matches na rin. Kasi dun sa dun sa finals match, unfortunately, nag-silver ka. Pero, yung nakalaban ninyo dun sa finals, nakaharap nyo rin dun sa finals naman ng beach. So, sabihin natin kung ano ang assessment nga doon sa inyong mga performances in both indoor and beach niya, Ma'am Chemea. Paano Opo, ka na, yun nga po. sabihin natin toughest competition yet? Mm. Kasi actually yung Vietnam player, sobrang lakas po talaga niya. Natalo ko na siya 2 years ago sa Asian Championship. Pero di ba na-injure ako, so I was out of competition for more than 1 year. And nung more than 1 year na yun, napapanood ko yung mga laro niya. Nakita ko na sobrang lumakas siya talaga. Nakita ko yung improvement niya as compared to before. Kaya kabado po talaga ako. And nung first sa indoor, I was caught, parang naunahan talaga niya ako sa laro. Kaya nagulat din ako and nung after nung competition na yun, iniisip ko ano kayang kailangan kong gawin pag nakalaro ko siya sa beach, paano ako manalo sa kanya. And helpful naman ako kasi tinuruan po ako ng coach ko, si Ma'am Jill, na dapat ganito yung stance ko para hindi niya ulit ako makuha sa ganong technique. And mas kinalmahan ko rin po yung mind ko na inisip ko na lang na okay, gamitin ko na lang yung speed niya kasi mabilis po siya, aggressive siya. Gamitin ko na yung speed niya, yung aggressiveness niya in my advantage sa beach competition, and which is yun naman po yung nangyari. Nung every time pagka-attack siya, sasabayan ko lang po yung attack niya ng another para yung ginagamit ko lang po yung force niya towards me para ko po siya. And also yung tinuro po ni Ma'am Jill kung paano yung defense ko, paano yung starting ko, yung stance ko. And yun po, kaya po ako nanalo sa beach po. Okay, and with this win nga doon sa indoor saka sa beach competition na rin, nakikita mo ba na mas lalo ka pang na-impress o mas lalo ka pang ma-improve pa yung performances na rin. Considering yan, mas marami pagkapang competitions na nakaline up. Pero unfortunately, you will be undergoing military training. Tama po ba? Tuloy na ba yung military training mo? Hindi pa po sure pero tentative po sa January.
Okay. Kaya So opo. meron ka pang natitirang buwan ka pa para maglaro ka pa sa international competitions. Ano yung pinakamalapit lang na Actually, this year po wala na po eh. May Taiwan po sana kami kaso bawal po mga military, nasa military doon. So yung focus ko na lang po this year is mas improve pa po yung technique ko, matuto pa ng ibang mga techniques na baka katulong, and also mas i-condition ko yung katawan ko para po sa military training. pero of course meron pa kayong nationals ng Courage by December, no? If I could correct, Ma'am Chermea. Wala pa pong announcement talaga na official. Pero parang meron po ata, pero hindi pa officially na-announce. So, Okay, yun. antayin na lang Nagfo-focus natin. po kasi muna kami one competition at a time. And now natapos ng Indonesia, yung focus po namin ngayon is sa Taiwan. And baka po next sa nationals na po. Okay. So, unfortunately, ito yung pinakauli mong competition bago yung mismong military training. Pero at Mm. least after ng military training, eh, sabihin natin, magpapaka-adjust ka na sa inyong kondisyon kasi ah, talagang ang hirap, talagang ibubuhos mo na talaga yung sakripisyo pagdating yan dun sa military training nga, and pagbalik mo, sabihin natin, yung walang-wala talaga sa kondisyon, kaya naman ibalik yung competitive form nga, pagdating nga dun sa mismong competition. Do you think pagbalik mo, galing sa military training, ah, sabihin natin, mas better, much stronger, Chimea, makikita natin soon? Sa tingin ko naman po, kasi sa military training matetest talaga yung toughness ng mind mo eh, yung physical and mind mo. And I think naman po, I can make use of that experience as a way then to improve my athletic performance, physically and mentally po. Okay. Paano ba? Kasi pinagdiriwang natin yung World Courage Day last week. Paano nakatulong sa iyo ang courage na mag-grow ka, ma-shape up ka bilang isang atleta at isang tao, ordinaryong tao na she's into extreme activities, sports activities, combat Mm. sports, ika nga, kasi napakaraming mga Pilipino nagnanais mag-interest na sa kurasyon. Even yung mga kabataan natin kasi umakot din ng mga medalya dyan sa KUSI nga recently, ma'am. Sobrang ano po, blessing po ng courage sa akin. Kasi nung college po ako, ang in-expect ko na talaga is out of athletic life na ako eh, kasi graduate na ako. And hindi ko naman na kailangang mag-training pa kasi hindi ko na kailangan ng scholarship kasi tapos na ako. But eventually, lumapit ang courage sa akin. Kinuha ko as a national team. And sobrang thankful ako kasi doon ko nakita na there's so much more pa pala na kaya kong gawin in the field of martial arts, in the field of courage and judo, na may mga yung skills ko pala, may mai-improve pa as compared nung college. Nakikita ko na parang, oh, yung mga throws ko, nag-iiba na siya. So, and also nakita ko yung mental toughness ko na test din talaga na dati sa college, as compared sa ginagawa ko ngayon, compared sa college, sobrang iba. Sobrang nakakapagod. I'm so thankful na ngayon nagiging ng katawan ko, mental ko, parang nagiging, it eventually parang nagiging routine na rin siya sa akin, which is something that is so hard for me to do before. And also, sobrang thankful po ako sa Courage kasi I was able to meet different kinds of people. I was able to learn from them and also have yung memories ko din sa kanila, sa mga teammates ko, coaches ko, and also yung mga competitors. And even yung, because of Courage, I was also able to compete internationally. Kasi back in college, I did not expect that. I was never expecting to compete outside talaga. Akala ko hanggang college level lang ako.
Pero because of Courage, I was able to go around different countries to compete and eventually nagkakaroon din ng time to travel. And most importantly po, mas lumakas po yung faith ko kay God since nung pumasok ako dito sa national team. Kasi pag nasa national team ka, ipupush niya talaga yung limit mo eh. So may mga times talaga na hindi ko na kaya pero eventually nagagawa ko because of my prayers and yung faith ko po sa kanya. Because of his help po, nakikita ko na parang there's a lot of things that I can do pala as long as he's there with me po. Sa mga hindi po nakakaalam po, si Charmea po, she used to be part of the Lasal judo team, no? Kasama niyo pa dati si George Baclagan, who is also a medalist din ng ng ating national courage team diyan sa Kusi and others na rin. So, for sure, ang daming mga judo players natin na napagsasabay din yung iba't ibang sport. Merong nagjujudo pero nagjujitsu na rin. Meron nagjujudo pero nasa wrestling na. At Opo. ngayon, nasa courage niya. So, parang it's a unification, diversity ika nga pagdating niya sa combat sports na maglalaro ka sa isang sport tapos tatawid ka pa sa isa pang combat sport with the same, almost the same difference sa rules, sa regulations, at of course sa standing up and others na rin. Ano masasabi nyo dahil unti-unti nang dumarami na yung ating mga combat sports athletes na tumatawid na rin sa ibang sports na rin? Opo. Ay, naglalag. Okay. Ano po kasi, yung maganda po kasi sa judo, sobrang, ang ganda niya as a base for martial arts. Kasi you can apply it to different sports. Yung mga throwing techniques sa judo, may throwing siya, which you can apply in wrestling, in sambo, meron din siya ng grounds, which in courage, meron din siyang grounds na pwede mong i-apply sa jiu-jitsu. So, sobrang maganda yun po talaga yung sport ng judo kasi ginagawa kang flexible na kaya mong maglaro sa different sports po that is related to grappling. Nawawala yung signal ni Charmea kasi sa ngayon po, Opo, masama ang panahon. sorry. Okay. Nawawala po. Nawawala nga yung signal mo, Charmea. Pwede pakiulit mo nga? Ano po, okay na? Okay. Yung judo po kasi, maganda siyang martial arts kasi pwede mo siyang may grounds and may grappling and throwing techniques siya which you can apply to jiu-jitsu, judo, courage, to sambo. So sobrang ano siya, sobrang gagawin ka niya as a flexible athlete and kaya mo talaga siyang i-apply basta related siya sa grappling. Lastly, Charmea, outside of competition, kasi may mga, kasi meron, at free time kasi, nagkakaroon kayo ng mga pagbisita sa iba't ibang mga sikat na pasyalan at naranasan mo rin na makapag-beach man lang, makapag-relax man lang. Itong si Charmea, and other members na rin ng ating Courage team. So, can you describe to us kung ano ang nangyari after ng competition? Nagkaroon kayo ng chance na makapaglibot ka sa iba't ibang mga places nga dyan sa Lombok. Sobrang saya po, and sobrang sobrang grateful po namin kasi very considerate yung mga coaches namin, yung mga higher ups namin, binigyan nila kami ng chance to stay ng longer and makapag-travel. And yun po, sobrang saya ko kasi sa competition, hindi lang dahil because of Courage, hindi lang ako nakapunta sa ibang bansa to compete, but to also travel around and to also have fun. Yun po. And sobrang ganda naman po doon yung mga beach nila and
yung nag-snorkeling po kami doon and may nakita kami mga manta rays. So, sobrang memorable po ng experience sa Indonesia. Least you have time, ika nga, to relax, to recharge, and kahit papaano, nakapag enjoy yung inyong bakasyon right after nitong competition na rin. At least meron kayong oras para magpahinga ang inyong sarili. At the same time, makapag-visit ka sa iba't ibang mga places and mga beaches na rin. Kasi unti-unti ka na nagiging beach babe na si Charmea eh. Opo, Oo. medyo po. Ganun talaga nga eh. Pero thank you so much, Jamea, for having us here sa ating program. Congratulations once again sa inyong recent na pagkapanalo nga sa Kusi. And we definitely miss you muna for now. Kasi yung military training, halos sa 6 or 7 months yata tatagal. Pero hindi ka muna namin makipag-communicate at makapag-usap tayo ng mahaba. Pero at least, yung mga journey ninyo dyan sa military training, talagang babaunin nyo. Pagbalik mo sa Philippine Courage Team para maging isang stronger athlete, stronger person na makikita mo. So, it's your turn to thank all those, yung all those na tumulong sa iyo all throughout the campaign. Opo. Thank you din po. Thank you so much po for giving me a chance here na makausap po kayo and makapag-interview po tayo. And thank you rin po sa support and recognition niyo po. Thank you po. By the way, yung pasasalamatan natin yung sa ating mga PSC, yung Courage NSA, and others na rin. Sponsors. Opo. Opo. Sobrang thankful. Thank you rin po sa Philippine Sports Commission for their financial support, yung support din nila sa amin sa preparation, sa competition, sa MSAS group, sa rehab, massage, sa clinic, everything. Thank you so much sa mga service na binigay po ng PSC sa amin. And also yung pag-support nila sa amin papunta dun sa competition and after. Also thank you sa Courage Courage Federation kasi sila yung well, without them wala po kaming hindi po ako ay naglalag. Ayun, sobrang thankful ako sa Courage Federation and also sa Philippine Air Force support po nila sa akin. And All also right. sa buong team. All right. Thank you so much, Jermea. I think this will be our last interview for now. Kasi by January, sasalang ka na sa military training. But we do hope for the best. At pagbalik ninyo, baka pwede nyo i-share nyo sa amin ang inyong journeys ninyo, experiences ninyo. And stay beautiful and God-fearing, ika nga. Kasi sabihin natin ikaw ay isang God's warrior na rin. And we thank the Lord nga na papagbigyan tayo ng magandang interview na rin and sa inyong tagumpay na nakuha ninyo dyan sa competition. And again, we do hope for a better Charmea by 2026 after military training and we'll see you soon and kita na lang tayo doon. Bye-bye! Salamat po! See you soon! Hey, bye po. Thank you po. Salamat! See you Salamat po!